Pinagdidebatehan ngayon sa plenaryo ng Senado kung dapat pang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong latest dyan? Jiggy, tumayo nga sa Senator Rodante Marcoleta para hilingin sa kanyang mga kasamahan na ipadismiss na itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang ito hiniling na ipadismiss, 'di ba? Simula nung maging maging senador yan, si Marcoleta, mga pre. Yun na po yung ginawa niya, yung makipagdebate about sa impeachment laban dito kay Sara Duterte. So palagi niya pong ipinupush yun. Ito, papakawala ako ng pera kasi Marcos loyalist ako. Ayan, pampagawa po natin yan ng semento para sa, hindi po natin gagamitin sa flood control. Para po ito sa liig ng mga DDS, sisimentohin po natin. Salamat po Jemba Barakaw sa iyong pakulay dyan. Okay? Etong si Marcoleta, ano po yan? Wala pong gagawin yan, kundi depensahan po yung kanyang amo. Sino po yung amo niya? Walang iba, si Sara Duterte. Bakit ko tinawag na amo? Bakit ko nasabing amo niya yan? Tingnan niyo yung ginawa niya. 'Di ba? Ipapadismiss. Itong balitang ito, mga pre, last year pa to 5 months ago. Pero kasi, gusto ko lang balikan, kasi parang ginagago na po tayo ng taong ito. Dito siya nagpupuko sa isyong to. Diba? Hindi naman ito yung pinangako niya sa taong bayan Dapat ang pinukusa ni Marcoleta ay yung kanyang pangako sa taong bayan. Tama? Ano po yun? Yung 2,000 na kuryente, na halimbawa mag-bill ka ng 2,000 na kuryente ngayon. Pababa. Yun yung magiging libre. Pero pinukusa niya ba? Tinalakay niya ba sa Senado yan? Wala! Hindi niya po yan tinalakay. Dami kasing Pilipinong nauuto din 'di ba? Nangako lang. Tapos syempre, ang mga mahihirap, gustong-gusto. Syempre, kung nagbibil ka ng 500 pesos, monthly, magiging libre na yon. Malaking bagay na yon. Kaya pinuto nila. Si Bulldog. Bulldog. Sorry. Bulldog tuloy. Kaya binoto nila. Kaya ngayon, marami pong dismayado. Press 1 po, sa bumoto kay Marcoleta na dismayado na ngayon. Press 1. Sige po. Huwag kayo mahiya. Huwag po kayo mahiya. Village speech, Jiggy, inisa-isa ni Marcoleta yung anyay mga paglabag o violation na ginawa ng Kamara kaugnay sa inihaing impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Una na daw dyan yung paglabag sa 1-year bar rule dahil imbis na 4 na impeachment complaint daw ang nakahain sa Secretary General ng Kamara. Yan ay noong December 2, December 4, December 19, 2024 at yung February 5, 2025. Sinita rin ni Marcoleta o ni Senator Marcoleta, Jiggy, kung bakit hindi agad ni-refer sa opisina ng House Speaker yung naunang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Bakit din daw hindi agad ni-refer sa Committee on Justice ng Kamara ang nasabing unang 3 impeachment complaint, bagay na iginiit ni Senator Marcoleta ay requirement para sa pag-proceed ng impeachment case laban sa kahit sinong impeachable officer. Kaya ang hiling ni Marcoleta sa kanyang mga kasamahan, i-dismiss na itong impeachment case na ito laban kay VP Sara dahil daw hilaw nga raw ang pagkakaluto dito ng Kamara. Narito, Jiggy, ang Ang gusto kasing malaman ng taong bayan, si Sara ba, guilty ba siya sa inaakusa sa kanya o hindi? Kasi once na-impeach yan, ibig sabihin guilty ka. Pero pag nalusutan mo ang impeachment, edi congratulations, malinis ka kung ganun. Pero bakit inaharang ng mga taong ito? Diba? Malinaw, diba? Kung taong bayan po ang titingin dito kay Sara Duterte, guilty po ito Kung taong bayan ang titingin dito sa Vice President nating hilaw. Hilaw to
po, di ba? Kasi kung hindi guilty yan, bakit nyo pipigilan? Hayaan nyo. Di ba? Hayaan nyo matuloy yung impeachment na yan. Pero once pinigilan mo, isa lang ibig sabihin yan. Tagilid si Sara Duterte. Diba? Tagilid ng tagilid. Bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Hilaw po eh. Hello po eh. Hello po kasi. Ulitin nga natin. Pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Hilaw po eh. Ay, naku po. Isang aso. Isang asong senador. Pag sinabi ng amo niya, kumahul ka ng kumahul sa Senado, ayun. Kumahul ka at i-defend mo ako. Ayun. Kumahul nga ng kumahul. Defend nga. Hilaw na hilaw. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Hindi naman po tinignan ng merito eh. Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod eh. This is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification eh. Sablay na po eh. Ano sabi? This is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification eh. Sablay na po eh. Kailangan talagang ma-remove, Marcoleta. Ikaw ba naman eh. Ako sabi ko nga sa inyo mga pre, babad talaga ako sa social media, pero every time na makikita ko yung pagmumukha ni Sara Duterte, puro na lang nasa Hague. Nasa Hague na lang siya palagi. Tapos, araw-araw, sa buong buhay niya, palagi ang ginagawa niya, hindi na po trabaho. Lakwat siya, tapos, pagbanat sa administrasyon. Eh, yung trabaho, kumusta? Wala. Isa lang nakita ko, nagtrabaho po si Sara. Yung nagpulot lang ng basura. Oh. Nagpulot ka ng basura. Tapos nilagay mo sa, sa basurahan. So, anong tawag doon trabaho na yon? Tapos pinapasahudan ka ng 300 to 400,000 monthly. Tapos tatawagin mo yung sarili mo na nagtatrabaho ka. Yun na ba yun? Yun na ba yung pinagmamalaki mong trabaho? Ha? At may Wait lang. Yung playback speed. Ayan. Okay. O, yun na ba yung trabaho ng isang senador? Vice President? Tapos saan po nagpulot si Sara Duterte ng basura? Sa kagubatan po! Nakakahiya. Ay, nako po. Tuloy natin to. meron ba kumontra sa mga pahayag ni Senator Marcoleta? Yes, Jiggy. Agad ding tumayo sa Senate Minority Leader Tito Soto para kontrahin yung motion to dismiss ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sinasabi ni Senator Soto ngayon, motion to table o wag muna nilang pagdesisyonan o pagbotohan yung motion to dismiss na yan. Delikado raw kasi ipa-dismiss ang isang impeachment case base sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pa naman pinal. Meron din daw motion for reconsideration na nakabinbin na sa pagkakaalam nga natin, Jiggy, ay inihain din ng Kamara. Ito yung gustong hintayin nila Senator Soto bago nga sila magdesisyon kung itutuloy pa ba o hindi yung impeachment trial. Pero ang ginigiit ni Senator Marcoleta, Jiggy, parang imposible naman na i-reverse ng mga SC Justices, let alone magkaroon ng majority of SC Justices na i-reverse yung kanilang desisyon, lalo't unanimous nga na sinasabi nilang unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Narito ang bahagi ng sagutan nila Senator Marcoleta at Senator Soto. Pakinggan natin. What I'm pointing out is the danger of outright dismissing the impeachment proceedings by virtue of a decision that is not yet final and still pending appeal. We shall wait for the resolution of the MR. Palagay nyo lang po, merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaliktarin po nila yung kanyang sarili? Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim.
Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada. Atat na atat no? Mamimiluso pa, pakinggan natin. pag-isipan muna At atat na atat na ipa-dismiss. Pero ito, mamimiluso po yan dito. natin kung Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Oo nga. Ikaw nakasapatos, hindi ka matitinik, nasa kalsada ka. Pero ang babaw ng ano mo, ang babaw ng pag-intindi mo doon. Ang mababaw. Laliman mo pa. Laliman mo pa, Marcoleta. O mamaya nga, sige, sakyan kita. Hindi ka matitinik. Nasa kalsada ka, naglalakad. Tapos, nakasapatos ka. Paano pag biglang lumindol, tapos mabiyak yung semento, lamunin ka ng lupa. Paano yun? Paano? Ang gagawin mo? Kaya ka bang iligtas ng sapatos mo? Kaya ka bang iligtas ng semento? Imagine nyo to, Ay 8 ang mag-reverse. Babalik rin po nila yung kanyang sarili. ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Hindi ka matitinik, pero pag lumindol, nabiyak yung lupa, lalamunin ka doon. Anong diskarte mo doon? Sige nga. Sige nga, Marcoleta. Anong diskarte mo doon? Binunggo kasi yung wig, wala ilaw. At may ano pang pananaw ng ibang mga senador tungkol dito? Nagsitayuan din yung ilang mga senador, Jiggy, pagkatapos niyang sagutan na yan between Senators Marcoleta and Soto. Una sa Senator Ping Lacson. Ang sinasabi niya, paano ba natin i-dismiss ang isang impeachment complaint kung to begin with, Jiggy, wala pala sa rules of the Senate ang tungkol sa motion to dismiss. Ang sinasabi ni Senator Ping, hindi kasi sila nakakonvene as impeachment court. Yung motion to dismiss ay present sa court, pero hindi sa plenaryo gaya ng ginagawa nila ngayon. Aminado naman si Senator Marcoleta na wala nga yan sa rules of the Senate, kaya open siya na i-amend. Kasi for example, ang sinasabi ni Senate President Escudero, hindi bago yung ibinabasura yung impeachment sa isang impeachable officer. For example, nangyari yan kay dating Pangulong Estrada, itinigil yung kanyang impeachment trial, hindi din itinuloy yung impeachment proceeding para kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pero hindi motion to dismiss, Jiggy, ang ginawa dyan, kundi motion to archive. Bagay na sabi ni Senator Marcoleta, payag naman siyang gawin, basta ma-dismiss or ma-archive yan at hindi na nga sila mag-impeachment trial. Pero tumayo rin si Senator Risa Hontiveros dahil ang sinasabi nga niya, baka ang mas mainam gawin ngayon bago yung mga debate, pasumpain na muna yung mga bagong halal na Oy, salamat Efren. Salamat po sa pag-like sa ating live ngayon. para makapag-convene na sila as impeachment court. Dagdag ko lang dyan, Jiggy, naunang sinabi na ni Senate President Escudero days ago, hindi kailangan mag-convene ng impeachment court para desisyonan itong matters of the impeachment case ni VP Sara Duterte. Jiggy? At may pahayag na ba si VP Sara tungkol sa nangyayaring debate ngayon sa Senado? So far, Jiggy, wala pa tayong nakukuhang pahayag mula sa Vice Presidente at wala pa ring information from her office kung nasaan siya mismo sa panahong ito na pinag-uusapan at posibleng pagbotohan na yung kaugnay sa impeachment case na nakahain laban sa kanya. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live. So, ayun mga pre, kung ano po natin dito, 100%, 200%, 1,000%, ano talaga to? Nasa side ni Sara Duterte, no? Yung Marcoleta na to, no? Kahit alam naman po natin na may kapalpakan si Sara Duterte, nandun pa rin po yung kaluluwa ni Marcoleta sa side ni Duterte. Okay? Hayaan na natin yan. Hayaan na natin si Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo noon pa, nung hindi pa yan nanalo sa pagkasenador, sabi ko nga sa inyo, ito si Marcoleta, pag ito nanalo, wala, hindi po, kumbaga, ipagtatanggol lang po nito yung pamilyang Duterte. Nasa tama man yan umali, nandyan si Marcoleta. Diba? So, nung nanalo, nagkatotoo nga. Diba? Siya yung tagapagtanggol ni Sara sa Senado. Kayong mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang saloobin, kanya-kanyang komento. Ayan syempre mga pre, share this video bago po tayo magtapos sa ating live ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat po ng mga uploads natin.
Siyempre, may Facebook tayo, may TikTok po tayo. Kalimbangin nyo na lang po yan, mga pre. At magkita-kita po tayo dyan. So, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat.